may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, wala na kasulatan. Kapayapaan, makakamit na, sa tunay na nawa. Huwag ay di naman ang iyong tindig. Huwag na ang pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dagdaan pagkasapitong araw sa marating. Garabilisin hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, wala na kasulatan. Kapayapaan, makakamit na, sa tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Adopsyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilap nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, wala na kasulatan. Kapayapaan, makakamit na, sa tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Maliksi ka ba ng kasagutan? Dito lang iyan, dito lang yan. Tara na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, wala na kasulatan. Kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Patunayan mo ang wala mo. Paniwala lang ba o panay wala? Sigurado ka ba sa iyong tingin? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tingin at ikaw ang tunay na magyayagin. Manalisip ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang bang
may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikita kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilin lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banan ang kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, sa tunay na nawa. Huwag ay di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatok-katok ka pa sa ligong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, pagkasaptong araw ka marating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banan ang kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, sa tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malilisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banan ang kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, sa tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagkalaban. Tunay ka ba may alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Naliksi ka ba ng kasagutan? Dito lang iyan, dito naman iyan. Dala na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo. Okay, welcome ulit sa Debaters Convention. Muli kaming nagbabalik, no? At yung time check natin, alas 12:27 ng umaga dito sa Pilipinas. December 14 na, 2021. At ang ating topic ngayon is patutunayan ko na malinis na ang mga karumal-dumal na pagkain. Ayan, affirmative natin, si Brother Denmar Santiago ng Catholic. Negative naman si Edwel Hortaleza ng SDA o Seventh-day Adventist. At particular na sila sa ating setup. Meron tayong 10-7, 10 minutes first presentation, 7 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, at meron tayong conclusion na 5 minutes. At gagamitin natin ang Debaters Convention standard rules ulit. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag. Rule number 3, kung walang sagot sa categorical, next question.
Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig. Pero sa rebuttal, pwede kayong magtanong kahit na ano dyan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning sa akin. Siyempre, may disiplina. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang ira na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito? Sumasang-ayon po ako, moderator. Good, good. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sir. Yes, sir. Ayan, yan yung ating kumpirmasyon. At bago yan, siyempre, pakilala ko muna ang dalawa. Mauna na ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, isang magandang umaga sa ating lahat, ano? Dito sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng nasa platform, no? Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Ako po ang currently na National Head Organizer ng National Capital Region Plus, and ako ang national head chairman ng national debating team natin dito sa Luzon, no? So ayan, no, ako po ay bagaman mayroon titulo, mga kapatid, ay ako ay katulad din ninyo na laiko at nag-aaral, ano po. So sa gabing ito ay patutunayan natin yung paksa na lahat ng karumal-dumal na pagkain ay nilinis na ng ating Panginoon Diyos. Ang ating kausap na si Edwell ay sa SDA po. No, nawa ay katotohanan lamang inyong masumpungan sa debating ito. Maraming salamat po. Okay, at syempre, pakilala din natin ang ating negative. Brother, kilala ka, kapatid? Okay, ito naman ang inyong kaibigan sa impapawid, si Eddie Hortaleza. Edwell Hortaleza po ang aking tunay na pangalan. At tumatayo po bilang Seventh-day Adventist at nagiging negatibo sa isang patunayan ko na ang lahat ng pagkain ay nilinis na ng Panginoon. So, para po sa inyo po, ito inyong abang kaibigan, Brother Ed Hortaleza. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga nasa live, pakishare na lang yung ating live streaming kahit umaga na, no? So, dako tayo sa ating first stand. 10 minutes ito, Brother Denmar Santiago ng Catholic. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, isang magandang umaga sa ating lahat, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapamilya at mga kapwa nating mga Kristiyano, no? At lalo sa mga hindi Kristiyano, no, pwede rin kayo manood at makinig sa talakayang ito, no? Na lahat naman ay mapapakinabangan ninyo. Ano po? So, sa umagang ito, mga kapatid, ay patutunayan natin ang paksa na ating titindigan, na patutunayan na ang lahat ng karumal-dumal na pagkain ay nilinis na ng ating Panginoong Diyos. Pero bago yan, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist o ang sektang itinatag ni Mrs. White, no, noong 1863, ito ay mayroon silang tinatawag na health, no, yung tinatawag nilang health reform, na ito ay sabi ni Ellen White is a great light, no, na sa kanya ay ibinigay daw ng Diyos, no. Ito ay revelation kay Ellen White, no. At bilang propeta si Ellen White, ang sabi niya sa isa kanyang sulat, no, if anyone contradicts the Bible, you may assume that it proceeds to Satan, sabi niya. So mamaya pwede ko ibigay sa inyong reference regarding that letter of Ellen G. White. Pero yan ang ating gagamitin na rule, no, sa ating pag-uusapan, no. Ulitin natin, sabi ni Ellen White, ang sinumang magkokontra sa aral ng Biblia, yun ay malamang galing kay Satanas. Hindi galing sa Diyos ang revelasyon na yun. So ngayon po, no, ngayon, siyasatin po natin ang una sa lahat, siyempre, yung promotor ng health reform, si Ellen Goldwhite, no? Si Ellen Goldwhite, actually, mga kapatid, ay mismo na nagtuturo ng health reform, no? Ayaw niya ng meat,
no, ng beef, ng chicken, ng pork, ayaw niya yan, no? So, ayaw niya rin ng butter, no? Na napakarami pang ayaw ni Ellen White, no? Dito sa kanyang health reform. No, ngayon, isa sa mga sulat ni Ellen White, no, na talagang tinutulig sa noon pa at kumukontra sa kanyang turo patungkol sa health reform ay yung pagkain ng karumaldumal. Ngayon po, no, ang sabi dito sa kanyang sulat, basahin po natin sa sulat po ni Ellen White dito po sa Ellen White letter 16 noong 1882 na ating mababasa sa manuscript release number 852. So ito po ang ating mababasa sa sulat po ni Ellen White. At sabi niya, Mary, if you can get me a good box of herrings, fresh ones, please do so. These last ones that Willie got are bitter and old. If you can buy cans, say a half a dozen cans of good tomatoes, please do so. We shall need them. If you get a cans of good oysters, get them. Oh, yung tagapagturo po ng bawal ng karumaldumal. May nag-mute. Ayan. So, narinig nyo yung aking binasa? Oo. So, ang sabi doon ni Ellen White, no, mula sa kanyang sulat, no, sa letter, no, letter 16, 1882, no, inuutusan niya si Mary na kumuha ng oysters, no. O sino pa ang promotor ng health reform? Siya din ang nagpo-promote ng pagkain ng oysters, no? At yung oysters, mga kapatid, ay yan ay labag sa utos ng Diyos dito sa Leviticus, no, 18:10, no, bawal ho yan. So, according kay Ellen White, no, yung magkocontradict sa Bible ay sigurado galing kay Satanas. Ayan. So ngayon, sino po ang isa sa tumuligsa kay Ellen White sa kanyang ginawa ngayon? No, na pagpopromote ng oysters, no? Ito po, no? Ito po isang doktor, no? Ayan. Ang pangalan niya ay Dr. Charles Stewart, no? Kine-question niya yung pagkain ni Ellen White ng oysters. Ito nung sulat niya kay Ellen White noong May 8, 1907. Sabi niya, ganito, sabi niya, no? These parties, all Seventh-day Adventists, two of them officially connected with the domination state for a number of years after you received the light on health reform. Ito si Ellen G. White. And that you ate meat and oysters. Sabi niya. Another stated that he saw you eating oysters in a restaurant. If you deny that you ate oysters and state that your statements of these two men are false, I will make an affidavit to this statement and you give the names of the two persons referred to them so that they can be asked for an explanation. So according to Dr. Charles, no? Si Dr. Charles Stewart, kinikriticize niya si Ellen White dahil sa pagkain ng oyster. Sabi niya, ikaw ay nakakita ng liwanag sa health reform. Pero bakit nakita ka na kumakain ng oysters? No? So ito sa kritiko ni Ellen White, no? Isa sa mga pinagbabawal din ng SDA ay yung pagkain ng pork, no? Yung pagkain po ng pork, according kay Ellen White, ito po ay nagkokos ng leprosy and cancer. Saan po natin mababasa? Ngayon may mababasa po natin sa manuscript number 852 and sa Development of Adventist Thinking on Clean and Unclean Meats on page 2, no, na ito ay galing sa Ellen White Estate, no? So, isa pa, no, ano sabi diyan sa Spiritual Gifts volume 4A, page 333, sa Health Living page 183, Manuscript Release volume 14, page 297, and Ellen White Review and Herald June 20, 1899. So, ayan, bawal daw diyan ang pork dahil ayan ay nakakancerous or yan ay leprosy. Pero according to science, no? According to science na mapapamalian natin, no? Dito sa leprosyanimalresearch.info na inilabas noong May 5, 1899,
No, pigs. No, thank you. Pigs do not carry leprosy. Man is the only known reservoir. So, hindi totoo pala yung sinasabi ni Ellen White. Ano? Then sabi dito, eating pork is not the cause of cancer but the chemicals which are used in processed meat. So, kayo po ay niloloko lamang ni Ellen White, no, pagdating sa pagbabawal sa mga pagkain ng ganitong mga pagkain, no? So, wala pong light, no, kundi darkness dun sa kanyang health reform. Kasi mali ang information, fake news, no? So ano, ngayon, isa sa mga unang talata sa Biblia na ating babasahin, no? Ano ang palagay ng Biblia sa mga pagkain? Ito napakaliwanag, no? Para sa mga Kristiyano, katulad ng SDA na nagpapakilalang mga Kristiyano. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, basahin natin sa Roma 14, 25, 15. Tapos tatalon tayo ng 20. Basahin natin. Roma 14, 15 at 20. Ganito sinasabi. Teka lang. Wait lang ha. Roma 14, 14 at ang talata ay 15. Sabi diyan, no? Sa Tagalog version, ito Tagalog. Kaya kung sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. 20. Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis na at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasalang iba dahil sa iyong kinakain. Ang sabi ni Apostol San Pablo, no, ang lahat, pag sinabing lahat, kasama ba baboy doon? Kasama baboy doon dahil ang baboy ay isang pagkain ng tao, no, kapag kaniluto, hindi yung hilaw, no? Baka pilosopuhin tayo ng ating kaibigan, no? So lahat ng pagkain ay malinis na at maaari nang kainin. At napakarami pang talata niya sa Biblia na kasing halintulad niyan, mga kapatid. Katulad lamang ng unang Timoteo 4:4 hanggang 5, yung unang Korinto 10:25 hanggang 27 na ang lahat na mabibili sa pamilihan ay malinis na at dapat nang tanggapin, no? Sa Gawa 10:12 hanggang 15, no? So, ayan, no? Ayan yung mga kahalintulad at marami pang iba na mamaya bibitawan natin sa ating pagtatayo, ano? So ngayon, pinakahuli, kanino ba inutos yung mga bagay na huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan? Sa Leviticus 11, 1 hanggang 3, iyan po ay iniutos sa sangbahayan ni Israel. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Catholic. At syempre, dako tayo sa pagtatanong. Bibigyan ko ng 7 minutong pagtatanong. Brother Edwil ng SDA, bro. Your time start. Ayan. Time start now, bro. Tanong. Okay. Okay, Brother Dinmar. Maganda ang pagkapaliwanag mo. At malinaw na malinaw. At alam kong ikaw ay mas may alam sa pagiging Seventh-day Adventist sapagkat matagal kang naging Adventist. Ako'y natutuwa sa sinabi mo na kung ang sinumang kumontra sa Biblia ay kay Satanas. Ang unang tanong, Brother Dinmar, si Mrs. White ba ay kumukontra sa Biblia? Yes or no? Yes, napakaraming pagkakataon, no? Katulad ng binigay ko, no? Kumain siya ng oysters, no? Ayan ay nakita ni Mr. Fanny, no? At yan ay yung buong letter ni Mr. Fanny o yung kanyang expressed na pagkakita testimony ay nandito sa akin, Next question. ano? Alala. Okay. So, ibig sabihin, dapat paniniwalaan ang Biblia kaysa kay Mrs. White. Tama ba o mali? Mali
Kasi para sa katuruan ng SDA, no, ang Spirit of Prophecy o SOP ay siya nagpapaliwanag ng biblical scripture. No, siya yung nagbibigay ng light. Kaya nga ang tawag sa kanya, no, another light, no, na inireveal kay Ellen White, no. Kaya Okay. na, Next question. Base sa iyong paliwanag kanina, nilabag ni Mrs. White ang turo ng Biblia. Ibig sabihin, hindi mo pinaniwalaan si Mrs. White. Tama o mali? hindi ko talaga pinaniniwalaan si Ellen White, ano? Dahil si Ellen White ay isang peking propeta, no, na hindi tumutupad ng kanyang sinasabi. Nagtuturo siya ng health reform, pero siya rin ang hindi tumutupad nito. Ang tawag doon, hipokrito. Yun ang sagot ko. Dahil hindi mo pinaniniwalaan si Mrs. White, ibig sabihin, pinaniwalaan mo ang sinabi ng Biblia na bawal kumain ng baboy. Yes or no? Yes, bawal ang kumain ng baboy o ng mga oysters. Ayun ay pinagbawal sa mga Israelita. Leviticus 11, 1 hanggang 3. Yun ang aking sagot. Yan ang iyong sagot. Next question. Okay. Anong dahilan bakit ipinagbawal ng Diyos ang mga karumaldumal sa mga taga-Israelita? Okay, ipinagbawal ng Diyos sa mga karumal-dumal na mga hayop, no, sa lumang tipan sapagkat, no, ito ay gusto ng Diyos na sila ay matuto na sumunod sa kanya, ano? Kaya napakaraming utos ng Diyos dati, hindi lamang yung pagbabawal sa pagkain, Next no, question. pati yung pagbabawal. Okay. Sa talatang 14:2 ng Deuteronomio, basahin ko para may idea ka. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-ari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Sangayon ka ba na ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng mga karumaldumal sa bansang Israelita? Hindi. Sapagkat ayan ay walang koneksyon sa aking presentation at malayo yan, no, sa konteksto ng nandito sa Leviticus 11. Doon tayo sa Leviticus 11 mag-focus, ano? Sige, next question. Okay. Pinatunayan mo na nilinis na ng Diyos ang karumaldumal. Ginamit mo ang 1 Timoteo 1:4. Ito po ba ay patungkol sa pagkain o hindi? Ayan ay patungkol sa pagkain, no? Doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, no? Yung mga ipinagbabawal, no? Yung mga foods, sabi doon sa Greek, no? Foods ang pinagbabawal doon, no? Next question. Okay. So, sigurado ka ba na ito ay patungkol sa pagkain, ang 1 Timoteo 4:4, o bawiin mo na lang? Ayan ay tungkol doon sa pagkain. Kasi sabi nga, di ba, pag binasa mo yung unang Timoteo 4:3, no, may mga ipinagbabawal doon ang ilang mga tao na yun ay aral ng demonyo. Mga pinagbabawal na pagkain, no? Okay. Wala na akong kasalanan nito, hindi mo Next binawi. question. Basahin ko ang talata 1 Timoteo 4:4, sapagkat ang bawat nilalang Time stop. ng Diyos ay mabuti. Magtanong. Time stop. Para may idea ka. Para may idea ka. Premise ba yan, Bro Edwin? Premise ito, premise. Sige, pasok. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ang langaw po ba ay nilalang ng Diyos? Yes or no? Yes, nilalang ng Diyos. Pero wala siya doon sa karumal-dumal na pagkain na binabanggit sa Leviticus 11. Kaya ang pinag-uusapan natin karumal-dumal, doon ka lamang mag-focus sa ating pinag-uusapan.
ito po ba ay mabuti o hindi? Iyan, sabi ng Diyos ay mabuti. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, according kay Apostol Pablo, ay mabuti. Pero again, hindi natin pinag-uusapan yung langaw, kundi yung mga karumal-dumal na pagkain. Next question. Ang langaw ay kabilang sa nilalang ng Diyos. Dahil ito ay mabuti, pwede bang kainin o hindi? Ayan, pwedeng kainin yan. Pero ulitin ko, no? Hindi yan kasama sa pinag-uusapan nating karumal-dumal. No, yan ay kasama sa nilalang ng Diyos, pero hindi yan Tayo. kasama sa karumal-dumal. Okay, so dyan nagtatapos ang ating unang pagtatanong ng negative at syempre dako tayo sa kanyang oras naman sa pagpapahayag bilang negatibo, 10 minutes. Ito Bro Edwil, time start now. Okay. Maraming salamat mga kaibigan sapagkat tayo ay merong panahon upang maipaliwanag ang katotohanan tungkol sa malinis na mga bagay. Mga kaibigan, una ko pong bigyan ng pasada ang 1 Timoteo 4:4 na ito po ay sinabing bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil. Hindi po dito pinag-usapan, hindi po dito ipinaabot ang pabalita ni Pablo na ito ay pagkain. Bawal itakwil anumang mabuting bagay na merong pagpapasalamat. Sapagat hindi bawat mabuting bagay ay pwedeng kainin. Kaya nga po pinasigurado ko muna kay Bro Denmar kung bawiin niya ba kung ito ba'y patungkol sa pagkain o hindi. Sapagkat ang langaw, uod, garapata, nilalang din po yan, mga kaibigan. Pero hindi po lahat na nilalang ng Diyos ay makakain, mga kaibigan. Kaya po, ang topiko po na pinatunayan ni kaibigang Denmar ay tungkol sa pagkain na mga karumal-dumal na nilinis ng Diyos. Sana po, Bro Denmar, hindi mo ginamit ito, ang talatang ito. Okay. So mga kaibigan, abay bumanggit si Bro Denmar tungkol kay Mrs. White, of which hindi naman namin topiko yon. Ang kay Mrs. White, pinatunayan niya lang na ang mga karumal-dumal ay nilinis. Abay, bakit niya binanggit na si Mrs. White ay kumain ng baboy at oyster? Mukhang labas. Bro Denmar, pakilinaw naman at isipin mo naman ang mga paliwanag mo kasi hindi pasok sa iyong pinapatunayan. Kung kumain man si Mrs. White ng baboy at oyster, sinabi niya ba na nilinis na ito? Walang sinabi si Mrs. White. At alam mo naman, Bro Denmar, si Mrs. White, bago po naging Adventist, hindi po sila mga Sabadista. Si Mrs. White ay Methodist, dating kumakain ng baboy, oyster, at ang iba pang mga kasamahan, Bro Denmar, ay hindi po mga Adventist mula sa iba't ibang mga reliyon. May Baptist, may Methodist, at iba pang mga reliyon. Kung kaya't kanya-kanyang reliyon sila at iba-iba ang paniniwala tungkol sa pagkain, Bro Denmar. Binanggit mo, si Fanny Bolton, eto, mag-share screen ako para malinawan ka naman, Bro Denmar, para hindi mo maipagpatuloy ang iyong pagsisinungaling. Eto, wala naman tayo sa usapan dapat sa kay Mrs. White. Pero ito, dahil binanggit mo, medyo nagluko ito. Binanggit mo. Okay. Eto. Matagal maglabas.
Aha. Eto. Medyo. Eto yung kay Fanny Ipakita ko sa yung kay Fanny. Okay, basahin ko na lang muna ito, Bro Dinmar Sabi nito, Adventists did not generally accept this distinction between clean and unclean animals. Thus, even among Adventists who eat meat, these unclean meats are avoided. 19th century Adventists, however, did not generally accept this distinction between clean and unclean meats based on Levitical law, even though they clearly condemned pork. C. John Brandt, Unclean or Unhealthful, An Adventist Perspective, Spectrum, Volume 11, February 1981, page 17 to 23. Ngayon, ang kasunod dito, mga kaibigan, James and Ellen White in 1850, ang sabi po rito, the prohibition on pork was the first to be established, but even the time took before the health message came to Ellen White in 1863. She and James White both discouraged believers who attempted to enforce a prohibition on pork. We do not by any means believe that the Bible teaches that its pork proper use in the gospel dispensation is sinful. James White wrote in 1850. James White, Swine's Place, Present Truth, Volume 1, November 1850, page 87. Okay. Ang ibig sabihin dito, kaibigan, na bago po ang 1863, ay hindi pa po nila in-enforce na bawal ang pagkain ng baboy at mga karumaldumal. Okay. Ngayon, ang kasunod dito, ayon po kay Uriah Smith noong 1883. Ang sabi rito, explicitly rejected the applicability of the Mosaic distinction. We believe there is better ground on which to rest the prohibition on pork than the ceremonial law of the former dispensation. Uriah Smith, Meats Clean and Unclean Review and Her 60, July 3, 1883, page 424. D.M. Conright, 1866. Ang sabi niya nito, but Conright, okay, D.M. Conright in 1866 thus alluded to Deuteronomy 14:8, and the swine, because it divided the hoof, yet cheweth the cud, it is unclean unto you. Ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcass. Ibig sabihin, sumang-ayon si Uriah Smith na ang baboy ay marumi, ngunit sa ibang mga bagay pa na mga karumaldumal, wala po siyang idea. Baboy lang ang kanyang tinanggap na karumaldumal, 1866. S.N. Hessel, 1858, pork. In 1858, a brother in New England, doubtless S.N. Haskell, was again trying to discourage the use of pork and would make it use a test of loyalty to God's word. Mrs. White wrote him, saying that if it is the duty of the church to abstain from swine's flesh, God will discover it to more than 2 or 3. Ellen G. White, Testimonies for a Church, Volume 1, Mountain View, California, 1948, page 207. Ito, balikan, diretso na lang po natin doon kay Bolton, ha? Okay, kay Bolton. Yung sinabi mo, Okay. Okay, ito muna, kay Kilog. And 1891, finally, in 1891, Kellogg reaching energetically to some favorable comments on oyster, but scientists condemned the creature as difficult to digest, the lowest of scavenger, and apt to contain a deadly poison, Hytotoxicon. 24 G.H. Kellogg, Household Monitor of Health, Battle Creek, 1891, page 131 to 136. Loughborough, sabi niya rito, said all shellfish, including oysters, were objectionable as they contained very little nutrition and were difficult to digest. Loughborough, The Handbook of Health, Bible Creek,
Michigan, 1868, page 191 to 192. So, ito kasunod. Dito mga kaibigan, ang sinabi ni Denmark, kumain si Mrs. White ng oyster. Ito po, they use it as medicine. Manuscripts number 852, The Development of Adventist Thinking, page 2 by Ron Grebel. Once when Ellen White was ill, her son W.C. White reports that she was encouraged to drink a little oyster broth to settle her stomach. She is said to have tried a spoonful or two but then refused the rest. So mga kaibigan, ito po ay nangyari, hindi po kinain ni Mrs. White, kumbaga humigop lang ng sabaw para gagaling siya. Pero ito po ay before 1863. Before 1863, kumain sila ng baboy, hindi po yan ipinagkaila mga kaibigan. Pero noong maibigay na kay Mrs. White ang pangitain tungkol sa baboy na ito ay bawal kainin at nakakasama sa katawan, mula noon ay hindi na po sila kumain, kaibigan. Okay. Ito po yung sinabi ni... Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative, Brother Edwil ng SDA. At syempre, dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes ito, Brother Denmar. Your time starts. Set ko lang yung iyong time. 7 minutes. Ayan, so timer start now, bro. Tanong. Okay, tanong. So, ang tanong ko sa iyo, bro, doon sa unang Timoteo 4:4, iakit lang natin sa 3. Yung sinasabi doon na broma, yun ba ay pagkain? Oo o hindi? Okay. Broma. Okay, pagkain yun. Pagkain, yes, pagkain. Okay. Sa 3 yan, sa 3 sa 3. Okay. Kung pagkain ang pinag-uusapan sa 3, itinatanggi mo ba na may mga bagay na nilalang ang Panginoon na maaaring maging pagkain? Yes or no? Tinatanggi? Kapag pagkain, hindi ko tinatanggi yun. Kainin ko yun, basta pagkain. Okay. So, ngayon, kung hindi mo itinatanggi na may mga bagay na nilikha ang Panginoon na mga pagkain, ibig sabihin, lahat ba ng nilikha ng Diyos ay mabuti? Oo o hindi? Opo, lahat ng mabuti. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti, pero hindi lahat pagkain, Bro Denmar. Okay. So, ngayon, no, lipat tayo, iwan na kita dyan, ano? So, dito sa mga accounts ni Ellen White, ano, dito tayo mag-usap. Kasi, si Ellen White ba ay nagturo ng health reform, no? Ipinagbawal niya yung mga pagkain ng napakarami katulad ng pork and oysters. Pinagbawal niya ba? Oo o hindi? Pinagbawal na kasi health reform nga siya, vegetarianism na nga siya eh. Kaya pinagbawal niya na bandang huli. Pero before ipinakita sa kanya ang panaginip, ang pangitain tungkol sa health reform, kumakain sila ng baboy, kumakain ng oyster kasi wala pang liwanag para sa kanila ang mga bagay na yan. So, inaamin mo na si Ellen White kumain ng baboy at saka ng oysters? Oo o hindi? Yes, kumain sila bago ipinakita kay Mrs. White ang liwanag tungkol sa mga bagay na yan, Brother Denmar. So ngayon, sunod kong tanong. Sa Biblia, no, dito tayo mag-usap, no, isinasangayunan mo kapag kumontra sa Biblia, yung sinabi ni Ellen White, kapag kumontra sa Biblia, ay tiyak yan ay galing sa Diablo. Ngayon, ang oysters ba at yung baboy, according diyan sa Leviticus 11, pinagbabawal bang kainin? Yes or no? Yes, ang baboy pinagbawal. Deuteronomio 14:8, bawal yan, Bro Denmar, kaya huwag kang kumain. Okay. So next question, kung pinagbabawal, bakit, no? Ito, kung pinagbabawal, si Ellen White ba, lumabag ba siya dito o hindi? Si Ellen White, lumabag siya.
Oo o hindi? Walang mabasa. Okay. So, ulitin ko yung tanong, i-revise ko na lang. No? Sa pagkain ni Ellen White ng pork at saka ng oysters, kinokontra niya ba yung pagbabawal ng Diyos na bawal kainin ang mga ito? Oo o hindi? Nung time na yon, hindi pa alam ang revelation, kapahayagan tungkol sa pagbabawal sa baboy, kaya kumain. Pero nung dumating na ang kapahayagan noong 1863, hindi na po sila kumain ng karumaldumal, Brother Denmar. Okay. So, eto, yung account ni Fanny, no? Yung account o yung testimony ni Fanny, kailan niya nakita si Ellen White na kumakain ng baboy? Kailan? Okay, nandito sa slide ko. Dali Nandito sa mga picture Kailan? pa. Date lang, date. Date. Oo. Medyo matagal mag-open eh. Date lang, date, petsa, kahit petsa, yung estimated mo. Next question. Kailan? Next question. Okay. So, ulitin ko yung tanong, i-revise ko na lang, no? Anong taon, no? Anong taon nakita o na-witness bilang eyewitness si Fanny, no? Na kumakain si Ellen White ng oysters? Okay. Okay. Sabi rito, oyster. Hindi nakalagay dito ang pizza sa record ko eh. Okay. Okay. So, next question. Okay. So, alam mo ba na yung account ni Fanny ay inireport or tinestify niya, ito ay noong 1869 na? Oo, hindi. Sige, tuloy. Tanggap yan, tanggap. Okay, tanggap mo na ang testimony ni Fanny ay isinulat noong 1869. Noong 1869 ba ay may health reform na sa SDA? Meron o wala? Yes, meron na. Okay. Okay. So ngayon, ibig mo sabihin, no, nung may health reform na ang SDA, inaamin mo na si Ellen White kumakain pa rin ng oysters. Oo o hindi? Hindi na po kumakain. Kasi may health reform na. Okay. Okay, next question. Okay. Ulitin ko. Noong 1869, inireport yung kay Fanny. 1863, nagkaroon ng health reform. So, tanong, yung nag-report si Fanny noong 1869, no? Ito ba isaklaw na ng panahon ng health reform? Oo o hindi? Yes, saklaw na po yun. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong, kung saklaw na, ibig sabihin lumalabag si Ellen White nung kumain siya noong 1869 sa isang restaurant sa kanyang itinurong health reform noong 1863. Inaamin mo ba o hindi? Hindi. Eto, basahin ko Eto, 1933, sabi rito, when we visited Florida in 1928, Mrs. Starr and I were told that at a camp meeting, Fanny Bolton made a public statement that she had lied about Sister White and that she repented of it. Time. Nagsinungaling lamang si Fanny Bolton. Public statement niya, sinabi niya nagsinungaling siya. Time na. Okay, so dyan natatapos ang ating first stage ng debate. At syempre, before natin puntahan yung battle stage, shoutout muna sa mga lahat ng nasa live. At sabi ni Bongski Faigan, God bless sa mga debaters. Go, Denmar. Sabi ni Sispo Combalizer, parehas pogi. At sabi ni Malinlin Resurrection, hello sa lahat. Sabi naman ni John Sven, parang magtata yung nag-debate. Buhok, ilong, mata, pinagbiyak na buhok. Okay, shoutout din kay Joy Sukaldito Subrimi Sana. Dapat ang paksa mo, Denmar, ay patunayan mo na mali ang health reform ni Ellen White. Ang tinatayo mo ay hindi mo paksa na patutunayan mo na nilinis na ng Diyos Rumi at Carmaldo. At sabi naman ni Cablau Odicius, tanong nung at sabi ni Apir na Sela Pagusnan, God bless Bro Denmar.
kailan naging karne ang langaw? Yan. At sabi ni Malinlin Resurrection, langaw. Sabi ni Roel Carillo Celebran, hehehe, pati ang vegetarian oyster kahit kan pinatulan ni Denmark, pwede naman yan sa Sabi ni Apir na kaya ang SDA kulang sa unawa. Kailan benenta ang uod at langaw para kainin? Ba talaga unawa ng SDA? Sabi ni Malinlin, nabili ba sa market ang langaw? Bakit kasama yun pala bawal kumain ng pagkain masama sa kanila? At sabi ni Jacqueline Sebastian Benedicto, naipit na ang Sabadista. At sabi ni Jesse Butlig na tiklo Brad At sabi ni John Verayon, 1863, fix na ang fundamentals. At sabi ni Joaquin Sebastian, ulo ng SDA, haha, paiba-iba ng sinasabi, policy. At yun lang muna sa ating mga comment box. At dako tayo, rebuttal ito, 10 minutes ulit, Brother Denmar ng Catholic, sa paksang patutunayan ko na malinis na ang mga karbuduman na pagkain. Time start now, bro. Nakamute ka, bro. Bro, Denmar, nakamute ka, bro. Ayan. Okay na? Okay, ayan. So, ayan, magandang gabi ulit, magandang umaga sa ating lahat, ano? At ayan, napatunayan natin sa una natin tindigan na si Ellen White ay lumalabag mismo sa kanyang health reform at ang kanyang tagapagtanggol mukhang nalilito. Kasi nag-report si Fanny, no, si Mr. Fanny noong 1869. However, meron silang health reform noong 1863. So, paano nangyari na kumain ng oyster si Ellen White samantalang pinagbawal niya ito noong 1869? Basahin mo natin yung sulat ni Ellen White noong 1865, no? Prior doon sa kanyang pagkain. Sabi niya, no? Dito po sa Ellen G. White, Ministry of Healing, page 317. Sabi niya, it is not the time all should aim to dispense with flesh foods. How can those who are seeking to become pure, refined, holy, that they may have the companionship of heavenly angels, continue to use as food anything that so harmful an effect on soul and body? So kinukondina ni Ellen White no, yung pagkain ng oysters at saka ng pork, no, mula pa noong 1865 prior doon sa date kung kailan nag-report or nag-testify si Fanny noong 1869 na kumakain siya ng oysters sa isang restaurant na kinondena ni Dr. Charles, no? So ngayon, iwanan na natin si Ellen White kasi mukhang hindi niya alam yung SOP, no? Punta tayo dito sa unang Timoteo 4:4, no? Pag binasa natin, ano, mula doon sa una, may mga ipinagbabawal na pagkain. So gustong i-refute ito ni San Pablo. No, ang sabi niya, no, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Bakit? Kasi winawalang mabuti ng iba. Ang ginagawa, ipinagbabawal. No? Kaya sabi doon, no, tinanong ko siya, ang broma ba pagkain? Pagkain. So ang pinag-uusapan sa mga talata ng Biblia na magkatabi lamang, halos magkatabi, ay broma o pagkain. Sabi dito sa Greek Strong's, dito sa Greek Strong, no, sabi dito, broma, no, clean and unclean or allowed or restricted foods by the Jewish dietary law. Okay? So wala siyang rarason doon sa ating context, no? Hindi naman pwedeng na halimbawa yung magkatabing talata, for example, yung John 20:20, 18:29, magkaiba na ng context, no? Hindi ganoon ang pag-aaral ng Biblia, ano? Ang context ay pagbababa at pagtataas para malaman mo yung context ng isang talata, no? So, ang masama pa dito, no, ang sabi doon, may mga ipinagbabawal na lamang kati. Ayun ang pinag-usapan nila, lamang kati. Pero natanong na ating kaibigan yung langaw, yung kuto, yung ganito, ganyan. Yung garapata, no? Binanggit niya,
Ang sabi doon, lamang kati. Tanong, lamang kati ba yun? Ay, mukhang may problema. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng lamang kati. Ang lamang kati ay karne. Karne. Which is, si Ellen White din, kumakain ng pork. No? Kumakain ng pork si Ellen White. No? At kailan yun, yung pagkain ni Ellen White ng pork? 1869, kung kailan siya may health reform na. No? At mamaya ilalabas pa natin yung sulat ni James White na patotoo na si Ellen White kumakain talaga ng baboy. No? Prior, bago, no? Bago pa yung 1869. No? Doon pa lamang makikita ninyo na nilalabag ni Ellen White yung kanyang mismong tinuturo. Ibig sabihin, inconsistent mula sa Bible. Inamin niya, hindi niya maamin-amin na si Ellen White lumabag dito sa pagbabawal ng pagkain ng mga ito. Samantalang tinitindigan niya na bawal kainin ng mga ito. So ngayon, ang nangyayari, si Ellen White, siya at saka yung Bible, nagkakontra-kontra. So ayun po ang lumalabas. Ngayon, patunayan naman po natin, hindi niya ginalaw yung iba nating talata, kaya ididiin na natin. No? Dito po, basahin natin sa isa pang talata ng Biblia, ang ating pagpapatunay, Unang Korinto 8:8 at tatalon tayo sa 13. Unang Korinto 8:8 at 13. Pakinggan nyo ang ating babasahin. Unang Korinto 8, Kapitulo 8, versikulo 8, tatalon tayo sa 13. Okay, sabi dito, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala rin kabutihang naidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. 13. Sabi dito, kaya nga, kung dahil sa pagkain itinutulak sa pagkakasala ng aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagkain ay walang kinalaman sa harap ng Diyos. So, hindi titignan ng Diyos kung ikaw ay kumakain ng baboy or ikaw ay kumakain ng oysters, hindi niya ito titignan. No? Pero ang mga Adventist, nagtuturo sila kapag kumain ka ng baboy, maiimpyerno ka. So, kontra po yun sa Biblia. Again, katulad ng sinabi ni Ellen White, ang kumontra sa Biblia ay tiyak ay nasa Diablo. No? So, ang SDA, hindi ko na po sasabihin, alam nyo na po yun. No? Next natin na pagpapatunay. Ang sabi dito, sa ito, napakaliwanag, dito sa Colossus 2:16, basahin natin Colossus 2:16. Bagaman ito ay minsan na nating binabasa pag pinapatunayang wala nang pag-iral ang kautusan sa Sabat, babasahin pa rin natin, paminsan pa. Okay? Kaya't huwag na kayong magpapasakop sa alimantuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Sabi diyan, huwag na kayong papasakop sa alimantuntunin. Ano yung alimantuntunin? Batas, kautusan, patungkol sa pagkain. So, ano ba yung mga alituntunan na yun? Ang sabi sa 14, yan ay kautusan ni Moses. Yung mga kautusan ni Moses na iniutos sa mga Israelita, Leviticus 11:1 hanggang 3. Yun ay itinatatag natin na ang pagbabawal ng pagkain sa karumaldumal ay tanging sa mga Israelita lamang. Patunayan ng ating kapatid na mayroong batas ang Diyos ay pinagbabawal sa mga Kristiyanong hindi kumain ng mga karumaldumal, doon baka siguro makabawi siya. So ngayon, hanggang kailan na lang ba ang kautusan ni Moses? Iyon po ay hanggang kay Juan Bautista na lamang. Lucas 16:16. At ilang beses inulit ng ating Panginoon Kristo na hindi lahat ng pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao at ang lahat ng pagkain ay nilinis na. Ang mga talata po, basahin natin. Marcos 7:19. Basahin natin. Marcos 7, ang talata po ay 19. Ganito po mapapakinggan ninyo.
sapagkat hindi naman na iyon ang pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. At sa Mateo 15:11, ang sabi diyan, Mateo 15 at 11, ito po ang inyong mababasa, mga kaibigan. Sabi diyan, ang lumalabas sa bibig ng tao, ang hindi ang pumapasok ang siya nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Makikita ninyo, wala nang marumi para sa ating Panginoon Kristo. Ang marumi na lamang, okay, thank you. Ang marumi na lamang ay yung pumapasok sa kanyang puso. So kahit anong kainin natin, yan man ay oysters, yan man ay beef, yan man ay pork, yan man ay deer, ano pa yung mga kinain ni Ellen White dati? Mga crabs, Yan. So yung mga kinakain before na pinagbabawal ng Diyos ay pwede nang kainin. At ito pa mga talata natin na mapapatunayan natin, ibubuhusan natin lahat. Ito dito sa Gawa 10:12 hanggang 15. Ito yung pangitain ng ating unang Santo Papa ni si San Pedro. Ang sabi ng Diyos, huwag mong ipagpalagay na ang mga nininis ng Diyos ay marumi. So, wag sanang ipagpalagay ng ating kaibigan na nilinisan ng Diyos ay marumi pa rin hanggang ngayon. So, patunayan niya na yung mga karumal-dumal na pinagbabawal ng Diyos ay pinagbabawal pa rin ngayon sa Kristiyano. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Denmark Santiago ng Catholic. Siyempre, dako tayo agad-agad sa ating pagtatanong. Brother Edwin ng Seventh-day Adventist, 7 minutes para sa iyong pagtatanong, bro. Set ko lang yung iyong time. Ayan, 7 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Bro Dinmar. 1 Timoteo 4:3, sino ang nagbabawal sa pag-aasawa? Binanggit mo ito, sino ang nagbabawal sa pag-aasawa? Mga Gnostics. Gnostics ang nagbabawal. Hindi kaya pare ang nagbabawal sa pag-aasawa? Hindi. Walang katuruan na ganun ang simbahang Katolika. Next question. Okay. So wala. Sunod na tanong. Sino ang nagbabawal ng pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo? Sino? Ayan ay pinagbabawal ng simbahang Katolika. Ayan ay bilang pag-aayuno, Pero yan ay disiplina, hindi aral, So, ang tinutukoy diyan ay mga Gnostics. May aral silang ganyan. Next question. Next question. Okay. So, ang aral na ito ay aral ng demonyo, tama? Yes, ang aral ng mga Gnostics ay aral ng demonyo na kinondena ni San Pablo. Next question. Okay, next question. Iwanan kita dyan. Binanggit mo ang gawa tungkol kay Pedro. Iyon po ba ay pangitain o natural na paliwanag kay Pedro? Iyon ay pareho, Iyon ay literal at iyon ay pangitain. Bakit? Kasi iniisip ni San Pedro na bawal siyang kumain ng mga bagay na ipinakita doon. At ano ang tugon ng Diyos? Huwag mong ipagpalagay na iyon ay marumi, So maliwanag yun, direkta, Hindi sinabi ng Diyos na may iba pa akong ibig sabihin, Wala siya sinabing ganoon. Next question. Next question. Kailan nilinis ni Kristo ang lahat ng pagkain? Okay, napakagandang tanong, Kailan nilinis si Kristo? Nilinis yan ni Kristo noong siya ay dumating. Kasi sabi nga sa Colosas 2:17, 10 seconds. okay, dahil sa Colosas 2:17, si Kristo ang katuparan ng lahat ng mga bagay. Sa isyong, huwag na kayong papasakop sa aliman tuntunin sa katulad. Alam ba ng mga alagad na malinis na ang lahat ng pagkain? Yes, alam, Kaya nga kahit na si San Pablo, si San Pablo na isang apostol ni Kristo, sabi niya, huwag na kayong papasakop sa aliman tuntunin sa kautusan patungkol sa pagbabawal sa mga pagkain o inumin. Next question.
Sinabi mo na alam ng mga alagad. Bakit hindi alam ni Pedro na malinis na pala ang baboy? Hindi alam ni Pedro yung na malinis na ang baboy sapagkat sabi nga natin may iniisip pang iba si San Pedro na kahulugan doon sa sinasabi. Kaya nga, sabi nga sa talata, siya ay napaisip. No? So, nagdadalawang isip siya sa pagkakataon na yun. Ano? Next question. Okay. Kailan kumain ng baboy ang mga alagad, pati si Kristo? Kailan kumain? Okay, wala tayong mababasang letra por letra. Pero si Apostol Pedro, kumain siya. Gawa 11:2 hanggang 3. Nakikain siya sa mga hintil na kumakain ng baboy. Kaya nga literal yun, yung pangitain na yun. Literal at direct ang sinabi sa kanya ng Diyos. Next question. Meron ba tayong mabasa na si Pedro kumain ng baboy ayon sa sinabi mo ngayon? Ulitin ko, Meron wala? maghahanap ka ng letra por letra, wala. Pero sabi doon, kumain kasama ng mga hintil, no? Ayun ay pinakita ng Diyos na siya ay nakikikain, no, ng baboy. Kaya nga pinakita nga sa kanya muna, inihanda muna siya para siya ay makakain na. Next question. Okay. So ang panaginip ni Pedro ay literal ayon sa sinabi mo. Meron bang literal? Wait lang bro, hindi pa tapos. Sige, tanong. Sinasabi mo na ang panaginip ni Pedro o pangitain ni Pedro ay literal. Meron bang literal na baboy nilalagay sa kumot? Yes or no? No, sabi ko nga, no, pangitain, pero literal at direktang sinabi sa kanya ng Diyos ang kahulugan nun, no? Yung wag mo ipagpapalagay na marumi ang nilinisan ng Diyos. Mensahe ng Diyos yon. Kasi nga nagdadalawang isip si San Pedro nung pagkakataon na yun. Kasi may iniisip pa siyang ibang kahulugan. Next question. Kaya yun, nagdirekta. Okay, ulitin ko ang tanong. Meron bang baboy na nilalagay sa kumot kung ito ay literal? Yes or no? Okay. Wala nga, kasi nga yun nga Okay, sorry, na-mute ako. Next. Ayun ay pangitain, pero yun nga ay literal at direktang sinabi ng Diyos. Ipinakita literal, no, para makumbinsi siya na siya ay kumain na noon. No, kasi nagdadalawang isip siya at that time, no? Oh, hindi ba naintindihan yan? Next question. Anong hayop ang nilinis ng Diyos? Yung nakalagay sa kumot o yung mga baboy na pakalat-kalat? Okay, pareho lang yon. Sabi nga, di ba, lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay mabuti at lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. No, yung mga hayop na nasa kategoryang pwedeng kainin ng tao, yon ay nilinis ng lahat. Kasama ang pork, ang oysters, no, lahat yan kasama. Next question. Naunawaan ba ni Pedro ang kanyang pangitain o hindi? Yes, naunawaan niya, no? So nakisama siya kay Cornelio at nakikain pa sa bahay ng hintil para kumain nung mga sinasabi mong karumal-dumal. Yun ay nilinis na kasi ng Diyos. Kaya ang lakas ni Apostol Pablo kumain ng mga pagkain na iyon. Okay. Next question. Sa talatang 28, ang sabi ni Pedro, ang kahulugan ng pangitain ay tao. Ito ba ay pinaniwalaan mo o hindi? Yes, pinaniwalaan ko. Pero wala sinabi dyan na ito lamang ang kahulugan ng pangitain. Ang sabi dyan, kahulugan ng pangitain. Walang lamang. So, bigyan mo ko ng salitang lamang dyan para maniwala ako sa'yo. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. At syempre dako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, sa mga nasa yung bagong pasok, ang pinag-uusapan pala nila ay patutunayan ko na malinis na ang mga karumal-dumal na pagkain. Affirmative natin si Brother Denmar Santiago ng Catholic. Negative naman yung magsasalita ngayon si Edwel Hortaleza ng Seventh-day Adventist. At dako tayo, 10 minutes ulit ito. Brother Edwin, pasok mo yung rebuttal po. Okay. Sayang, marami pa akong itatanong marami pa tayong itatanong. Okay. So, ang panaginip
Okay, pangitain ni Pedro ay simbolikal. Walang sinabi si Pedro na ito ay literal. Ipagpalagay natin literal, ang mga hayop na marurumi, tag-apat ang pa at ang mga gumagapang ay naroon sa kumot. Ibig sabihin, Bro Denmar, hindi nga po literal yun sapagkat walang literal na baboy na nilalagay sa kumot. Sayang, marami pa akong itatanong. Naubos na ang oras. At Bro Denmar, patunayan ko sa iyo na ang baboy, tatanong ko pa sana na ang baboy ay hindi kabilang sa pagkain. Basahan kita ng talata ha. Sayang, ubos ng oras Deuteronomio 14. 6 hanggang 7. Basahin natin ang tala, kaibigan. Sabi rito, Deuteronomio 14. 6 at 7. Sabi rito, at bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Ano-ano yon? Nandito ang enumeration ng mga hayop na pwedeng kainin. Gayon may, ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamilyo at ang libre at ang kuniho sapagkat sila ay ngumunguya ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. At ang baboy sapagkat may hating paa ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin at ang kanilang bangkay ay huwag hipuin. So mga kaibigan, ang mga napabilang sa mga pagkain ay yung malaking usa at ang maliit na usa at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing at ang pigargo at ang antilope at ang gamusa. Ang pinatunayan ni Bro Denmar ay pagkain na nilinis ng Diyos. Basta pagkain, kakain tayo doon mga kaibigan. Linawin po natin. Ang Matthew 15 at Marcos 7, pagkain po iyon na narurumihan dahil po sa kanilang salit-saling sabi na kailangan maghugas ng kamay bago kumain. Ngunit ang mga alagad ay hindi naghugas ng kamay, kung kaya't yun ay naging marumi sa kanilang mga kaibigan. Hindi po babo yun, Bro Denmar. Sa 1 Corinto 8, 1 Corinto 10, at Roma 14, hindi po baboy ang issue doon, Bro Denmar. Paki-review, Bro Denmar. Sana maging honest tayo, ha? Okay? Ang issue doon sa mga nahikayat sa Kristyanismo, ang issue doon na ang mga hayop, mga lamang kati, ay inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay? So nagkaroon ng dalawang akala ang mga Kristiyano noong unang siglo kung pwede bang kainin o hindi. Pero wala doon sa issue kung ito ba ay baboy o oyster o anuman, kaibigan. Si Pablo ang may sabi, pagkain, kainin. Ang sabi ni Pablo, 1 Corinto 8:4, ang mga Diyos-Diyosan ay walang anuman. Walang anuman yun. Pwedeng kainin. Kaya po sa Roma 14, ang sabi niya, ang mahihina ay kumakain ng gulay. At ang mga malalakas, ang pananampalataya, kumakain ng pagkain karne. Pero pagkain yun, pag sinabing pagkain, mga ipinahintulot ng Diyos, Bro Denmar. Review mo yung talata na yun. Roma 14, 1 Corinto 8, 1 Corinto 10, pagkain po iyon na narumihan ng masamang akala, Bro Denmar. Okay, sana. Sayang talaga. Marami akong dapat itanong. Sa 1 Corinto 10, 2 Corinto 6:17. Ito po ang sabi.
1 Corinto, biglang nawala. 1 Corinto 6:17, ito po ang sabi, mga kaibigan naming tagapakinig sa ating paglalahad ng katotohanan. Kung nilinis na ng Diyos ang mga maruruming, hindi, mga karumal-dumal, ika nga, kasi pagkain yan ay pertento pinahintulot na mga pagkain, kapatid. Okay, pinatunayan ni Bro Dinmar na nilinis na ang mga karumal-dumal. Bakit po? Meron pa rin pinaiwasan si Pablo na huwag hipuin. 2 Corintos 6:17. 6:17 ha. Ito po ang sabi. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Kung malinis na ang lahat ng mga karumal-dumal, bakit meron pa rin babala si Pablo na huwag kayong humipo ng marumi? Ang marumi na ito, kaibigan, ay akatarton. Ito po yung mga karumal-dumal. Akatarton po ito. Pakireview mo, Bro Dinmar. Okay. Ang taong nahikayat at bumalik sa pagkakasala ay inihalin tulad sa baboy. Bakit kaya? Dahil ba ang baboy ay malinis na? Hindi po. Ang taong nahikayat at bumalik sa pagkakasala, inihalin tulad sa aso. Dahil ba ang aso ay malinis na? Hindi po, Bro Dinmar. Ang palaka, ayon po sa Apokalipsis 16:13, ang palaka ay inihalin tulad sa maruming espiritu. Dahil ba ang palaka ay malinis na? Hindi po, kaibigan. Hindi po lahat ng karumal-dumal ay malinis na. Wala talaga. Hindi po nilinis ang mga karumal-dumal sapagkat ang karumal-dumal ay dati ng marumi. Okay. Ang aso, Apokalipsis 22:15, hindi nakapasok sa kaharian ng langit. Aso maging literal man yon o simbolikal, ang aso na yon, ginamit siya bilang simbolo. Na 21:27 ng Apokalipsis, ang lahat ng marumi ay hindi nakapasok sa kaharian ng langit. Ang aso, 22:15 ng Apokalipsis, hindi rin nakapasok. Ibig sabihin, marumi ang aso, kaibigan. Bro Dinmar, pakireview naman yung mga talatang binitawan mo. Itinatanggi mo na hindi nyo aral ang pagbabawal sa pag-asawa. Marami tayong mga dokumento dyan. Itinatanggi mo na binabawal ang pagkain ng karne, lamang kati sa Biyernes Santo. May mga talata po tayo dyan, Bro Dinmar. Sige, sana meron pa tayong uulit na mga pagtutuos, Bro Dinmar. Hindi naman, kumbaga paglilinaw sa mga katotohanan, Bro Dinmar. Okay. So, ibig sabihin, mga malinis lang po, mga pagkain lang po ang nilinis ng Diyos. Ang tao naging marumi dahil nagkasala. Una, patawarin ng Diyos ang ating pagkakasala at linisin ang ating mga karumihan, mga kaibigan. Okay? Ibig sabihin, si Kristo, ang kanyang pinaka-purpose upang pumunta sa lupa upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Linisin ang ating mga karumihan dahil sa ating pagkakasala. Ang baboy hindi nagkasala, Bro Dinmar. Likas na marumi at ang Diyos hindi na magbibigay pa ng importansya sa baboy. Pansinin mo yung inalihan ng demonyo doon sa Genesaret. 2,000 na mga baboy, hindi binigyan ng halaga ng Diyos. Hinayaan niyang malubog sa dagat ang baboy. 2,000 pirasong mga baboy, hinayaan ng Diyos na malubog at mawala. Brother Dinmar, ibig sabihin, hindi mahalaga para sa Diyos ang baboy. Di bali na ang baboy ay mapahamak, mailigtas lamang ang isang kaluluwa na inalihan ng demonyo. Brother Dinmar, review mo ulit ang mga talata na binabanggit mo. At ang nilinis ng Diyos
ay pagkain na narumihan ng mga salit-saling sabi. Ang nilinis ng Diyos ay pagkain na nagkaroon ng dalawang akala ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano doon sa Korinto at Roma. Kung kaya't ito ay malayo sa inyong ipinarating na paghahayag, Bro Denmar. Panlilin lang ang ginawa mo. Kaya ngayon ay sabi ni Pablo, ulitin ko sa pagbasa, huwag kayong maghibo ng mga bagay na marumi upang kayo ay aking tanggapin. Talatang 18, at ako sa inyo'y magiging ama. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal naman ng negative Brother Edwill ng SDA. At syempre, dako tayo sa pagtatanong. Second cross ito ng ating affirmative. 7 minutes ulit. Brother Denmar Santiago ng Catholic. Time start now, bro. Tanong. Okay, so question ko, no? Yung sinabi ni Kristo na nilinis na ang lahat ng pagkain, pag sinabi bang lahat, meron pang pinagbabawal? Oo o hindi? Ayon sa nasabi ko, ang nilinis ng Diyos ay pagkain, hindi kasama ang baboy sa pagkain. Malinaw. Okay, so ngayon, ito tanong ko, no? Yung baboy ba ay karne? Oo o hindi? Karne man siya o anuman, basta hindi siya pagkain. Okay, kung karne ang baboy, no, ang karne ba ay pwedeng kainin? Oo o hindi? Ang karne na ipinahintulot ng Diyos na pagkain, yun ang pwedeng kainin. Pero ang hindi ipinahintulot, huwag mong kainin. Okay, sige, mamaya balikan kita dyan, ano? Dyan sa Leviticus 11:1 hanggang 3, na binasa mo pababa, sino ang pinagbabawalan dyan? Ang mga Israelita o katulad mong Pilipino? Labas sa tima ang tanong mo, kapatid. Ang pinatunayan mo, nilinis na ang lahat ng karmaldumal. Labas sa Objection, ang tanong mo. Time stop. Oh. Okay, ano Objection, yung objection moderator. ng ating affirmative? Oo, ang objection ko, moderator, binasa niya yung mga pinagbabawal do sa Leviticus 11. So, ang tinatanong ko sa kanya, nasa 1 lamang, no, kasama yon sa chapter na binasa niya, no? Paki-review naman na moderator. Kasi ito ay context eh. Okay, Sige, any thank you. counter objection mo na, bro Edwin? Okay, counter objection. Ang topiko ni Bro Denmar, pinatunayan niya na nilinis na ang lahat ng karumaldumal. Wala doon kung ito ba'y para sa Hudyo o para sa Pilipino. Wala doon. Kaya denied ang question mo, bro. Okay, ganito, bro Denmar. Kahit ipilit natin yung tanong mo, din sasagutin ni bro Edwill dahil para sa kanya, that is out of topic daw. Hindi ako judge dito para sa inyong debate. So, next question na lang tayo, bro Denmar. Okay. So, next question natin, Okay. Noong sinabi ni Kristo, at ng Diyos, kay San Pedro din, na malinis na yung mga pinagpapalagay mong marumi, no? Ibig sabihin ba, may marumi pa ba? Meron o wala? Meron. Sabi ni Pablo, wag na kayong humipo ng marumi. Meron marumi, Bro Denmar. Aso, baboy. Palaka, marumi. Okay. Okay, next question. Next question ko, ang pinag-uusapan ba natin ay paghipo at hindi pagkain? Sagot. Siyempre, kung pagkain, hipuin mo muna. Alangan ba naman, diretso mo hakabin, hindi hawakan. Okay, next question, Sige, next question na tayo. Okay, so ngayon, ang tanong ko sa iyo, nung sinabi ni Apostol Pablo na ang pagkain ay hindi basihan doon sa harapan ng Diyos, sumasang-ayon ka ba dito? Oo o hindi? Sumasang-ayon ako, hindi siya narapat sa kanan ng Diyos. Kaya wag ka na lang kumain kasi walang kinalaman sa kanan ng Diyos ang pagkain. Wag ka nang kumain. Okay, so ngayon, tinatanggap ko rin ba yung sinabi ni Apostol Pablo na wag na tayong papasako pa sa alimantuntunin patungkol sa pagkain? Oo o hindi?
Sumasang-ayon ako, pagkain yun doon sa paghahandog, sa palatuntunan, pagkain at inumin, kasama ng sabat doon, nawala na po yun, Bro Denmar. Yung Okay. paghandog, palatuntunan po yun. Okay, so wala na yung kautusan ba tungkol sa pagbabawal ng pagkain. Okay, so ngayon, ang tanong ko, no, ang sabi dito, no, sa unang Korinto rin, no, sabi diyan, ang lahat na mabibili sa pamilihan ay maaari ng kainin. Sang-ayon ka ba dito o hindi? Sang-ayon ako sapagkat ito'y pinatungkulan ni Pablo sa mga malinis na pagkain. Hindi na lang binanggit pero nagkaunawaan sila. Si Pablo ang nagsalitang Hudyo, alam niya ang pagkain, kaya it refers to the one who delivered the message. Okay, next question. Okay, ito maliwanag, no, ang tanong ko. Okay, ang karne ba ng baboy ay mabibili sa pamilihan? Oo o hindi? Yes, mabibili pero hindi lahat ng karne pwedeng kainin kasi marumi nga ang baboy. Hanggang ngayon, marumi ang baboy, Bro Dinmar. Okay. So ngayon, next question ko, dahil pinipilit mo marumi pa rin, no? Saan mo mababasa na inutos sa mga Kristiyano na bawal pa rin kumain ng oysters, ng baboy, at saka ng iba pang karumalduman? Okay. Saan mababasa na bawal pa rin? Sabi ni Pablo, huwag na kayong humipo ng marumi upang kayo aking tanggapin at kayo maging anak objection, sa atin ng moderator. Panginoon. Stop time, stop. Objection. Okay, ano yung objection ng ating affirmative? Ang tanong ko, moderator, saan mababasa sa Bible na pinag-utos sa Kristiyano na bawal pa rin kainin ng mga karumaldumal? Ang binasa niya, moderator, ay hipuin. So ang tanong ko po ay kainin, ano po? Okay, okay. So, any counter objection mo na, Bro Edwin? Okay, ito counter objection, ang pagkain ay hipuin muna, hawakan muna bago isubo, hindi naman pwedeng diretso hakap, hindi mo hipuin. Sabi ni Pablo, huwag humipo ng maruming mga bagay, akatarton po 'yon, marumi. Okay. Okay. So, since hindi naman yan categorical, Bro Denmar, no? So, kung tutol ka sa sagot niya, bro, doon ka na lang sa conclusion mo. Pero, Okay. for now, next question tayo. Okay. So next question natin, ano? So i-revise ko na lang. Okay. I-revise ko na lang. Okay. Ngayon, tanong ko, may mababasa ka ba na ipinagbawal sa mga Kristiyano ang pagkain ng karumal-dumal? Meron o wala? Meron, huwag na kayong humipo ng marumi. Siyempre hipuin muna, hawakan muna bago kainin. moderator, 2 Corintios objection, 17 hanggang Stop 18, huwag kang humipo ng marumi o karumal-dumal. Yan ay sinabi ni Pablo. Wait lang, Moderator. Okay. Objection muna tayo, moderator. Bro Denmar. Moderator, no, ito ay categorical na kung may mababasa siya na pinagpabawal pa rin kainin, no? Hindi ko na tinatanong kung may mababasa siyang hinipo o hihipuin, ano? Ang sabi ko, kung meron o wala na mababasa na bawal pa rin kumain ng karumal-dumal. Okay, any counter objection mo na. Categorical daw yung hinahanap ni Bro Denmar doon, Bro Edwin. Okay, Counter mo na. sasagutin ko na, meron. Huwag kang humipo ng marumi o karumal-dumal upang kayo tanggapin ng Panginoon. Meron mabasa, huwag humipo. Siyempre, pag humipo, kainin yan, Bro Dinmar, automatic. Okay. So ngayon tanong ko, for example, ito, hinipo ko. Pag sinabi ko bang hinipo ko ito, ibig sabihin kinakain ko na. O hindi? Ang sinabing huwag hipuin, yung hinipo mo, hindi yan marumi, Bro Dinmar. Yung hinipo mo, hindi yan marumi. Ang doon sa 2 Corintios 6:17, marumi yun, akatarton, huwag mong kainin. Ni paghipo, bawal. Okay, sige. Iwanan na kita dyan, ano? Doon sa pangitain ni San Pedro, no? Sa pangitain ba ni San Pedro, ay siya ay kumain diyan pagkatapos o hindi? Hindi siya kumain. Okay, sa Gawa 11:2, kumain ba siya? Hindi. Kumain, pero hindi babo yon. So, ngayon, alin sa dalawang sagot mo ang mali? No, isahin mo, hindi kumain o kumain?
Kumain siya sa 11-2 dahil pero hindi yun baboy. Ang tanong mo, unang tanong mo, Objection, kumain ba siya ng, moderator. ng marumi? Time stop. Hindi siya kumain. Time Malinaw po yan, baka nalito ka lang. Time stop muna. Time stop na ha. Objection mo na, Categorical ang tanong ko. Ang sabi ko, moderator, no, alin sa dalawa niya sinabi ang mali? Ang kumain o ang hindi kumain? No, hindi niya sinasagot moderator. So, merong categorical daw drone pro Edwil, kumain or hindi kumain. Any counter objection mo na, bro? Okay. Sasagutin ko na, bro, Ras. Okay, bro. 20 Sa seconds unang pagsagot. tanong niya, kumain ba si Pedro ng karumal-dumal? Hindi. Sunod na tanong niya, ay kumain ba si Pedro sa Kabanata 11:2? Kumain, pero hindi karumal-dumal ang kinain ni Pedro. Nasagot ko po yon. Okay. So, ipagpalagay na lang natin na sagot mo ay kumain na, no? Okay, sige, ngayon. Outside ko na tayo. Proceed. Okay. So ngayon, sa pangitain ni San Pedro, doon kay San Pablo, dito contextually, ang pagbabawal ba sa pag-asawa, ito ba ay, sabi diyan, doktrina o yan ay Time disiplina? Ano sabi diyan? Time na. Aral ng demonyo. Time na. Okay. So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Rebuttal at second cross. At bago yan, syempre, shoutout muna sa mga nanonood, nagpuyat. Kahit 1:49 na dito sa Pinas. Shoutout muna kay Malinlin Resurrection. Sabi niya ang babaw ng pangunawa ng SDA. Sabi naman nung naka-Arabic, nilinis daw ang oyster, sabi ni Denbar, dahil sa pagkitain ni Pedro. Saan doon mababasa na kasama ang karumaldumal na nasa tubig na nalinis? At sabi ni Jmar, kaya umalis ako sa Katoliko ay dahil malayo ang aral sa Bible. Saan mababasa na yung walang hati ang paa, walang kaliskis, malinis na? At sabi naman ni JC Budlig, Hana po kapatid ko. Sabi naman ni Roel, fake news na naman ginamit ni Denbar about AGY. Yan. Sabi naman ni Zane Dawa, Bible lang ginagamit sa pagbabawal sa baboy, kawawa na yung Katolik. At sabi naman ni Ace Galicio, nakakalito ang stand ng SDA. No bias based sa art of the debate, napakababaw ng SDA. At sabi naman ni Jace Ibutlig, Brad, kung SDA lahat ng tao pinababawal ang baboy, pagdating ng Panginoon, papatayin ang lahat ng bansa kasama ang Pilipinas. At sabi ni Albert Hinkel, paano yung walang kamay pag kumain yun, hindi humpo yun. Okay, so dako tayo sa final conclusion. At mauna dito si Edwil bilang negative sa ating paksa ngayon. So bro Edwil, 5 minutes ulit ito bro. Your time start now bro. Final conclusion bro. Okay. So, salamat po sa pagbibigay ng panahon upang atin pong matunghayan ang katotohanan. Noong 1869, mga kaibigan, report lamang ni Fanny Bolton na si Mrs. White ay kumain ng oyster. Noong 1933, ito po mga kaibigan, letter from GB Star to W.C. White, August 20, 1933, as quoted in the Fanny Bolton story. Ang sabi rito, when we visited Florida in 1928, Mrs. Starr and I were told that at a camp meeting, Fanny Bolton made a public statement that she had lied about Sister White. Si Fanny, kinumpisan niya sa publiko na siya ay nagsisinungaling kay Mrs. White and that she repented. Kaya fake news
ang nasagap ni Dinmar. Oy Dinmar, ingat ka naman ha. Fake news yung nakalap mong balita, Dinmar. Fake news. Ha? Kaya, wag mo nang ikalat yung fake news mo. Ha? Oo, kawawa ka naman, Dinmar. Sana magbalik ka na lang sa Seventh-day Adventist kasi malaki din palang tulong Adventist sa iyo eh. Sinabi mo rin naman yan. Kaya fake news. Ha? Totoo na kumain si Mrs. White ng baboy. Ayon sa report ni Kang Wright, noong 1859. Ngunit pagdating ng 1863, 4 years after, dumating ang pangitain doon kay Mrs. White tungkol sa mga maruming mga hayop na hindi dapat kainin. Ayan, Bro Dinmar. So mula noong 1863, hindi lang isang kapahayagan ang binigay, kundi 10 mga kapahayagan about health reform, about sa health education. 10, Bro Dinmar, fake news ang narinig mo. Huwag mo nang ikalat yan. Okay. Ngayon, eto. Ginamit mo ang Marcos City 19 na nilinis na ni Jesus ang lahat ng pagkain. Ay kung tutungang nilinis, bakit ang baboy marumi pa rin? Kahit i-search mo na lang sa Google or Google, ano ba yung pag-pronounce niyan? Yung trichinosis germs na meron sa baboy. 6,000 germs ay nariyan pa rin sa baboy. Ang hina naman ng Diyos mo, Dinmar, sa paglilinis. Kung totoong Diyos nga ang naglinis ng baboy. Nandyan pa yung salmonella, mga sakit, mga dysentery, virus, nandyan sa baboy. Kaya hindi nga malinis, mali nga. Fake news yung pagkanawa mo, Bro Dinmar. Anyway, siguro naman ay may kunting aral pa naman. Aral-aral muna, Bro Dinmar, sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang mga marumi noon ay marumi pa rin, mga kapatid. Ang nilinis ng Diyos, ulitin ko, yung mga pagkain na narumihan ng masamang akala, tulad sa mga Hudyo, mga alagad, nilinis, ang sabi ng mga Hudyo, lumabag, no? Marumi ang kinakain ng mga alagad sapagkat hindi nang hugas ng kamay. Pero yun ay tinapay yun malinis. Doon sa Corinto at Roma, ang issue naman doon kung ito'y hinandog sa Diyos-Diyosan o hindi. Kaya, dapat po nating pakaisipin, kaibigan. Isayas, eto, sa Isayas po, basahin natin, huling talata. Time na? Sige, time na pala. Thank you. Yan, nagtatapos ang 5-minute na final conclusion ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion din ng affirmative, Brother Denmar Santiago ng Catholic. 5 minutes bro, final conclusion, time start now. Okay. So ako ay pinaparutangan na fake news, no? Itong ating kausap ay fake news. Bakit? Yung unang Timoteo 4:3 daw ay tumutukoy sa ating mga Katoliko. Ano sagot? Ha ha ha. Nyet nyet ha ha. Okay? Ngayon, ang sagot natin dito ay ganito. No, mababasa natin ito, mas reliable kaysa kay Edwell. No, ito kasi sinungaling ito eh. Sabi dito sa Bible Commentary of St. Paul, first letter to Timothy, no, the prohibition to enter into marriage by St. Paul cited a heretic group that separated from Christianity in the first century called Gnostics that believed that marriage and all kinds of meat come from evil principle. Ayan. So, mukhang galing dito si Ellen White kasi pinagbabawal yung mga meat kasi galing daw sa masama. Mukhang tumutugma doon sa baboy na sinapian kuno. Ayun ang stand ng ating
kausap kanina, mukhang tumutugma sa Gnostics itong turo ni Ellen White. Mukhang lalo na bubuking. Ano pa? Sinungaling si Edwell. Bakit? Pinutol yung sulat ni Star noong 1933. Basahin ko po ang buo. Ito po, ang report ni Star noong 1933. Ayan, niloloko kayo nito ni Edwell no? Niloloko tayo mga kaibigan. Basahin natin yung report noong 1933. Sabi dito, sabi nila sinungaling daw si mas sinungaling kayo. Ito sabi dito, makinig ka. Of course, you will know that how the true story of bloody beefsteak spread on the brown paper and carried into the tourist car and cooked by Miss MacIntyre. I do not believe that either. I think this entire letter was written by Fanny in one of the most insane moments. No, si Star alleges that the bloody beefsteak was a like cook of Miss Bolton, but however, si Willie White, admitted purchasing the beefsteak. So si Kun, removes the part of Star's letter with ellipses. Bakit? Kasi it shows that Fanny Bolton's story was reliable. Ngayon, bakit naging reliable? Bakit? Kasi si Fanny Bolton sa kanyang sulat, she describes the oyster incident na bloody beefsteak. So apparently si Kun wants us to believe that she was an insane liar about the oysters. And then anong ginawa? Hindi nila sinabi ang tunay na katotohanan sa next sentence regarding the beefsteak. Sabi dito, I do not believe that either. So, sabi ni Willie White at saka ni Star? The White estate admits there is, however, evidence that one point in her life, Mrs. White most likely ate some oysters. Naku po, ayan na. Editorial comment made by White Estate found in manuscript release number 852 and Development of Adventist Thinking on Clean and Unclean Meats, page 2. So sino ngayon ang sinungaling sa ating dalawa, brother? Ang sabi mo pa, ang baboy ay maraming mga germs, kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit, mga ganyan. Ikaw din ay sinungaling. Bakit? Ang sabi ng mga doktor, ito ang sabi nila sa pork, Ito, basahin natin. Ang sabi ng mga eksperto patungkol sa pork, na iyan ay pinagkamali ni Ellen White. Ang sabi niya dito, infectious agent, the leprosy. Other than in man, it has multiplied in the food spots of mice. Reservoir, man is the only known as reservoir. Walang leprosy ang pork, And ano ang ikinasasama ng pagkain ng baboy? Wala, sabi dito, noong December 1, 2002 issue ng Benson Control of Communicable Disease in Man, pages 175 to 176, a high intake of red meat, including beef and pork, double the risk of colorectal cancer. So ang pagkain, hindi ang mga sinasabi mo mga germs ang nagpaparumi sa baboy. Nililinis muna yan bago kainin. Kaya, ayan, maliwanag sa aking stand doon na nakatayo pa rin hanggang ngayon, na ang mga malinis na pagkain, at wala siya nabasa na inutos sa mga Kristiyano na bawal pa rin kainin ng mga yon, yung mga karumal-dumal, ay sa mga Kristiyano wala siya nabasa. So sa akin, may nabasa ko, malinis na lahat ng pagkain, siya wala siya nabasa. Kaya ang ating tinatayo, malinis na lahat ng mga pagkain, siya wala siya nabasang marumi at pinagbabawal pa rin. So ayun ang ating naging debate at ating conclusion, wala siyang naintindi. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Catholic and Seventh-day Adventist sa topic na excuse me. Patutunayan ko na yung topic natin. Patutunayan ko na malinis na ang mga karumal-dumal na pagkain. Affirmative natin si Denmar Santiago ng Catholic, negative naman si Brother Edwell Hortaleza ng SDA. At syempre bago natin i-end ng live, magpasalamat muna ang dalawa sa mga nasa live. Hindi ito rebuttal, so please don't wag nyo nang i-rebat or ano pa man. So magpasalamat lang. Mauna ka na, Bro Denmar. Wait lang. Ay, nakbukas po yung bike ko. Teka, baka mute ako Ayan. So, thank you so much, umaga na, thank you so much, unang-una sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sapagkat siya ay nagbigay sa atin ng light o ng karunungan
upang malaman natin ang katotohanan. At ngayon mga kapatid, no, pinapasalamatan natin ang lahat ng nakasama natin sa room. Hindi ko naman isa-isa, no, at saka yung mga nandiyan sa live, no, at yung mga manonood pa ng ating debate mamayang umaga, mamayang hapon at gabi, no. Maraming salamat. And pinasasalamatan ko din ang Safe Club family, no, sa pangungunan ni Brother Fernan Tresilas, no, sa kanyang suporta sa aking pagiging organizer at sa pagbibigay nito, no, yung CF Club manual namin. Yan, lahat ng aming doctrines and aming stand, nandito lahat. No, thank you so much, Brother Fernan Tresilas. Kay Brother Alfie, na ating External Vice President, maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. At gusto ko lamang pong i-promote, no, yung aking mga programa. No? Meron tayong programa sa Catholic Faith Defense Philippines na Apollo Session and Faith in Spirituality tuwing Sunday po yan, alas 9 ng gabi. And pakisuportahan no yung ating YouTube channel. Type nyo lamang po ang aking pangalan, Brother Denmar Santiago, MI. Lalabas po yan sa inyong mga screen. Ano? Pag umabot po tayo ng 1,000 at ma-monetize po natin yan, ay tutulong po tayo sa Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated, malapit po dito sa Diliman, Quezon City. No, so maraming salamat po muli kay Brother Rasya sa admins ng Debaters Convention at sa ating kausap, Brother Edwil Hortaleza. Sabi mo nga kanina, kung may pagkakataon pang mag-usap, ako actually open ako dyan sa muling pag-uusap. Ano? So, ayun lamang at God bless sa ating lahat. Yun, that is Brother Denmar Santiago ng Catholic. Portahan nyo daw yung CF lang. By dance. At pasalamat din, Bro Edwil. Yes, maraming salamat po sa patuloy po na tumatangkilik sa ating program Debaters Convention. At salamat din sa inyong support at salamat sa inyong suporta sa ating platform. Salamat kay Bro Rasya sa kanyang magiting na moderator. Salamat po kay Albert, kay GB Chris, salamat sa inyong panonood, sa kay Brother Rewell, kay Eric, siyempre kay Denmar, yung aking kaibigan. Kaibigan ko yun, ha? At kay Bro Lito, salamat Bro Lito, ha? At kay Pastor Valeriano, kay siyempre sa aking supporter, yung aking mentor, si Bro Fernando. At siyempre si Melchor, kasama pala natin si Bro Melchor, at si Marte, si Heron, at si Esme. Salamat po sa inyong lahat at sana po masarap ang tulog natin. At ito po ay tinatanggap ko po. Kailangan po na meron po tayong rematch ni Bro Denmar kasi marami pa akong itatanong. Bro Rasya, kung mapagbigyan ng panahon. Salamat po Bro Rasya, sa inyo po ang panahon. Meron ka bang programa, Bro? Baka gusto mo silang imbitahan, Bro? Okay, iniimbita ko po kayo sa Walang Hanggang Pabalita o kaya Everlasting Gospel. WHP, tuwing alas 5 ng imedya ng umaga ay meron po tayong devotional at yan po ay inimbita ko po kayo na mag-follow at sumuporta sa program nito nang sa ganun ay marami po ang makinabang. WHP, Walang Hanggang Pabalita po, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga, devotional po yan. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating Debaters Convention. Matulog po tayo ng masaya at maginhawa. Salamat po. Yun, at Debaters Convention gusto ding magpasalamat sa ating sponsor, tantra-veda.com at yung tinatawag naming konsilyo ng mga maysaya. Ayan. At Debaters Convention gusto lang mag-announce yung ating mga malalakihang debate. Meron tayong debate December 22, Pastor Wimpitan ng Born Again versus Wendell Talipong ng Catholic. Meron din tayong debate soon sa January, Fernando Camacho ng SDA versus Father Itgano. At Brother Edwil naman versus John Doe. Ayan, napakaganda. At Bro Rasya, dapat walang backup. Kagaya ng dalawa, walang backup, oh. anong relax ka dyan? At yun, bukas, mamaya pala, merong Bro debate. Rasya, yung mga ganun, hindi, kahit tumingin ka sa Catholic answer, walang backup sa debate. Sige lang, pag-usap. Oo, meron tayong pag-uusap dyan kay, hindi. Talagang pro, ang isang tao, kung talagang pro na debater, hindi na kailangan yung backup, eh. Dapat pinagbawal natin yung germs ng Diyos eh. Kaso hindi yung pinagbawal. Wait lang mga bro. Nice, bro, Melchor. Wait lang mga bro ha.
Wait lang mga bro. At yun, pag-usapan namin yan, yung mga ano diyan, usapan diyan sa debate na malakihan namin. At kasi nakikipag-tie up na yung punto por punto sa amin, so bibigyan namin sila ng maraming debate dito sa Debaters Convention. At mamaya merong debate si Sis Ashley ng Catholic versus Chai ng Born Again, alas 10 yan ng gabi. At yung kay, I think kay Pastor Wimpy ba yun? Mamaya. Sa ano? Mamaya na eh. So, alas 8 yan. Wala siya. Oh, Tama mo yung makakapal sa kahit pupunta ka sa Catholic answer. Wala. Kasi Alas 6 yun, di alas 8. ay alas 6 ba yun, Pastor Wimpy? Oo. Oo. kasi Romel! wala siya. Nagiging katulong yun eh. Nagiging katulong yun. Yun ang makakaalala kung ano yung mga sasabihin mo. Nice one, Bro Melchor. Oo. Ano dyan? Or, mag-uusap kami patungkol sa mga bagay na yan, Bromel. Pero for now, Yung mga babae ko, walang backup na Wait lang, debate. Romel. Babae pa yan, ha? O, babae pa yan. so Bromel, Problema kung wala kang backup. tapusin ko lang. Ang birang pinapahambag ako ni Bromel eh. Nice one, Bro Melchor. Go, go, go. Thank you lang, Bromel. At ayun, Debaters Convention, kami po ay isang platform lang ha, hindi kami religious, o baka sabihin ng iba, ano ba. So yun, this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out.